Bakit nga ba mga kapatid ayaw pang lusubin ng China ang Taiwan kahit na matagal na nitong inaangkin ang isla bilang bahagi ng kanilang sariling teritoryo? At sa kabila ng kanilang malakas na militar at paulit-ulit na pahayag ni Xi Jinping na persahan niyang kukunin ang isla, pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ginagawa ang pagsalakay? Ano nga ba ang malaking problema na humahadlang sa China? At ano ang posibleng implikasyon kung tuluyan nilang sasalakayin ang Taiwan? Unahin natin mga kapatid ang geography ng Taiwan, kung saan ito ang nagbibigay sa isla ng napakalaking kalamangan sa depensa. Ito ang nagpapahirap sa anumang dayuhang puwersa na magsagawa ng direktang pagsalakay. Napapaligiran ng isla ng malalalim at malawak na dagat, pati na rin ang mahihirap tawirin na channel na lalo pang nagpapabigat sa kahit modernong naval at amphibious operation ng China. Kahit ang pinakamalakas na hukbo sa mundo ay mahihirapang magplano at magsagawa ng invasion sa Taiwan dahil sa komplikadong logistics ng pagtawid sa Taiwan Strait, kabilang ang transportasyon ng hukbo, mabibigat na armas at tuloy-tuloy na supply. Ang topography ng isla mula sa bundok, kagubatan hanggang sa urban areas ay nagdaragdag sa estratehikong advantage ng Taiwan sapagkat bawat pagtatanggang pumasok ay madalas na mapipigil ng kanilang depensa. Ang ganitong kombinasyon ng heograpiya at estratehikong depensa ay nagpapataas ng panganib at gastos ng anumang paglusob na nagiging isang mahalagang hadlang sa Beijing sa pagdesisyon na sumugod sa aktwal na digmaan. Hindi rin maaaring isantabi ang military deterrence ng Taiwan sa anumang maling galaw ng militar ng China, bagamat mas kaunti ang tropa at teritoryo nito kumpara sa malawak na puwersa ng China. Mayroon namang advanced weapon system ang Taiwan na critical sa kanilang depensa. Mayroon silang mga anti-ship missiles, air defense network at modernong naval capabilities na kayang pabagsakin ng mabilisang pananakop. Dagdag pa rito, ang Taiwan ay nakikinabang sa patuloy at sistematikong suporta ng United States sa pagbibigay ng armas, intelligence, military training at advanced technological assistance na nagpapataas sa kakayahan ng isla na labanan ang mas malakas na kaaway. Ang kombinasyon ng sariling kakayahang depensa ng Taiwan at malakas na suporta mula sa mga kaalyado ay hindi lamang nagpapataas sa operational risk ng anumang invasion, kundi nagpapahirap din sa China kung paano magplano dahil ang bawat galaw ay may mataas na posibilidad ng pagkabigo at malaking gasto sa manpower, kagamitan at reputasyon. Isa pang dahilan kung bakit ayaw lusubin ng China ang Taiwan ay ang mataas na asymmetric warfare potential ng isla. Kahit na mas maliit ang teritoryo at hukbo ng Taiwan kumpara sa China, may kakayahan itong gumamit ng guerrilla tactics, cyber operation at precision strikes laban sa mas malaking hukbo na nagpapabagal at nagpapahirap sa anumang invasion plan. Ang kombinasyon ng modernong teknolohiya at lokal na depensa ay nagdudulot ng disproportional na damage sa mga puwersa ng China kahit pa sila ay may numerical advantage. Bukod dito, ang asymmetric resistance ay nagpapataas ng husto sa potential casualties, logistical strength at gasto sa operasyon na nagiging malaking deterrent. Ang ganitong uri ng depensa ay nagpapakita na ang paglusob sa Taiwan ay hindi lamang simpleng military challenge kundi isang malaking dagok para sa Beijing kung saan bawat maling hakbang ay maaaring magdulot ng malalaking political at strategic repercussions. Ang geopolitical risk ay isa ring napakalaking hadlang sa anumang agresibong aksyon ng China laban sa Taiwan. Ang anumang pagsalakay ay maaaring mag-udyok ng agaran at malawakang military response mula sa Estados Unidos at iba pang strategic partners ng Taiwan, kabilang ang Japan, Australia at ilang European allies na maaaring lumipat sa aktibong depensa o magpatupad ng strategic countermeasures. Ang sitwasyon ay maglalagay sa China sa posisyon ng isang regional conflict escalation na mahirap kontrolin sapagat ang mga aksyon ng isang bansa ay mabilis na magkakaroon ng domino effect sa buong rehiyon. Bukod dito, ang posibilidad ng isang full-scale confrontation ay hindi lamang nakakaapekto sa militar na plano, kundi pati sa reputasyon, ekonomiya at pandaigdigang relasyon ng Beijing. Dahil dito, mas pinipili ng China ang strategic patience, isang diskarte na naglalayong mapanatili ang pressure sa Taiwan habang iniiwasan ang agarang digmaan sapagat ang long-term positioning at political leverage ay mas mahalaga sa kasalukuyang pandaigdigang konteksto. Ngunit ang patuloy na pakikipag-alyansa ng Taiwan sa Estados Unidos at iba pang strategic partners ay nagbibigay ng indirect protection na nagiging mahalagang hadlang sa anumang agresibong hakbang ng Beijing. Ito ang tinatawag na role ng deterrence diplomacy na hindi maaring maliitin sa sitwasyon ng Taiwan at China. Alam ng China na kahit isang failed invasion o kahit minimal na military miscalculation ay magdudulot ng malawakang global scandal, permanenteng strategic disadvantage at malaking reputational damage sa international stage. Bukod dito, ang mga alliance frameworks at defense commitments ng mga kaalyado ng Taiwan ay nagpapakita ng anumang agresyon ay hindi lamang laban sa isang maliit na bansa, kundi posibleng simula ng isang regional at global crisis. Dahil dito, ang deterrence diplomacy ay nagiging epektibong paraan upang mapanatili ang status quo na nagbibigay ng breathing space sa Taiwan habang pinipigilan ng China na sumugod sa diretsong military na aksyon.
Hindi rin dapat maliitin ang deterrent effect ng US military presence sa rehiyon sapagkat ito ay naglalarawan ng konkretong babala sa Beijing laban sa anumang agresibong hakbang sa Taiwan. Ang mga joint military exercises sa pagitan ng Amerika at Taiwan, madalas na naval patrol sa sensitive sea lanes at patuloy na arms sales at training programs ay malinaw na nagpapakita na ang Taiwan ay hindi nag-iisa sa pandaigdigang entablado. Ang ganitong presensya at pakikipag-alyansa ay hindi lamang nagpapakita ng suporta, kundi nagdadagdag din sa komplikasyon sa anumang invasion plan dahil ang posibilidad ng mabilis na US intervention ay nagpapabagal sa operational tempo at nagpapataas sa risk ng miscalculation o escalation. Ibig sabihin, ang military deterrence ng Amerika ay naglilimita sa strategic option ng China at nagiging critical na hadlang sa aktual na pagsalakay habang pinapangalagaan ang status quo sa rehiyon. Ang Taiwan mismo ay matatag sa pananaw at desisyon nito na nagiging malaking hadlang sa anumang plano ng Beijing na magsagawa ng direktang pagsalakay. Ang internal unity ng bansa mula sa pamahalaan hanggang sa mamamayan ay nagpapakita ng collective resilience na mahirap pabagsakin. Kasama rito ang modernong depensa ng isla, kabilang ang advanced weapon system, cyber capabilities at well-trained military personnel na handang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Bukod dito, ang patuloy at konkretong suporta mula sa international community, lalo na sa Estados Unidos at iba pang strategic partners, ay nagpapataas sa kakayahan ng Taiwan na labanan ng anumang aggression. Ang resolusyon, kahandaan at kakayahan ng Taiwan na depensa ng sarili ay nagsisilbing napakalakas na deterrent na nagpapaalala sa Beijing na ang aktual na pagsalakay ay may mataas na posibilidad ng pagkabigo at malaking gastos na nagreresulta sa pagpapanatili ng status quo sa rehiyon. Ang economic factor ay isa ring napakahalagang dahilan kung bakit hindi talaga nangahas ang China na lusubin ang Taiwan. Malaki ang antas ng interdependence sa pagitan ng China at Taiwan, lalo na sa trade, electronics at semiconductors industry na critical hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Ang Taiwan ay isa sa pinakamalaking producer ng high-tech chips na ginagamit sa smartphones, computers at iba pang advanced technology. Ito ang mga produkto na hindi madaling palitan sa global market. Kaya naman ang anumang open conflict ay tiyak na magdudulot ng napakalaking pinsala sa parehong ekonomiya na makakaapekto sa bilateral trade at magriresulta sa disruption ng global supply chains. Bukod pa rito, ang destabilization sa teknolohiya at kalakalan ay magdudulot ng domino effect sa iba pang bansa at industriya na umaasa sa semiconductors at electronics mula sa Taiwan. Ang ganitong risk ay napakataas at napakahirap sa China na isugal ang agresibong aksyon sapagat ang pangmatagalang epekto sa ekonomiya at pandaigdigang competitiveness ng China ay maaring maging mas malala kaysa sa posibleng territorial gain. Mayroon ding malakas at malinaw na international backlash na hindi sinasantabi ng China sa bawat pagtatangka nito sa Taiwan, kung saan ang direktang pananakop sa isla ay magdudulot ng seryosong diplomatic isolation, sanction at trade embargo mula sa United States, Europa, Japan at iba pang mga kaalyado ng Taiwan na makakaapekto sa ekonomiya at pandaigdigang relasyon ng China. Bukod pa rito, ang reputasyon ng Beijing sa international community bilang isang bansa na sumusunod sa mga norms at rules of engagement ay maaaring maapektuhan ng husto at magriresulta sa pagkawala ng impluensya nito sa mga strategic fora at partnership sa inaharap. Ang mataas na presyo ng ganitong uri ng diplomatikong pressure ay nagsisilbing malakas at epektibong deterrent na nagpapaalala sa Beijing na ang bawat agresibong hakbang ay may malawakang epekto, hindi lamang sa rehiyon kundi pati sa status quo ng China bilang global power. Dahil dito, mas pinipili ng China ang maingat na diskarte kaysa sa agarang pananakop sapagkat ang long-term consequences ay maaaring lumampas sa anumang posibleng pakinabang. Ang global visibility at media scrutiny ay isa pang malakas na deterrent laban sa anumang direktang aksyon ng China sa Taiwan. Sa modernong panahon, halos lahat ng militar na operasyon ay nasusubaybayan sa real-time mula sa satellite imagery, drone footage hanggang sa social media updates na agad na nakakaabot sa international audience. Ang opinyon ng ibang bansa, ang coverage sa media at ang mga diplomatic narratives ay maaaring magdulot ng matinding political consequences sa Beijing bago pa man matapos ang anumang operasyon. Kahit ang mga taktikal na tagumpay sa battlefield ay maaaring malunod sa pandaigdigang kritisismo at reputational damage. Sa ganitong paraan, ang visibility at transparency ng modernong mundo ay nagiging epektibong hadlang na pumipigil sa China na gumawa ng mabilis at agresibong hakbang sapagat ang political, economic at long-term strategical cost ay maaring mas mataas kaysa sa posibleng strategic gains. Sa pandaigdigang antas, ang bawat hakbang ng China at Taiwan ay masusing sinusuri at binabantayan ng lahat ng major powers mula sa Estados Unidos, Europa hanggang sa Japan at iba pang strategic players sa rehiyon. Ang risk ng escalation, regional conflict at malawakang diplomatic fallout ay hindi lamang isyo ng dalawang partido. Ito ay may implikasyon sa buong mundo sapagat ang anumang militar na aksyon sa Taiwan ay maaring magdulot ng destabilization sa East Asia, disruption sa global trade at pag-igting sa international alliances.
Ang tensyon sa rehiyon ay pinipigilan ng shared understanding na ang digmaan ay napakamahal, mapanganib at may malawakang hindi inaasahang epekto. Dahil dito nagkakaroon ng strategic caution kung saan parehong China at Taiwan kasama ang mga kaalyado nito ay pinipili ang mga hakbang na magpapanatili sa status quo habang minomonitor ang geopolitical development sa maingat na paraan. Hindi rin maring isantabi ang internal political consideration sa bawat hakbang ng China. Kailangan maingat na balansihin ang pamahalaan ng domestic opinion, ang lumalaking nationalism at ang reputasyon ng Communist Party sa mata ng mga mamamayan. Ang isang miscalculated invasion na magdudulot ng malalaking casualties at pagkasira ng resources ay maaring magresulta sa matinding political backlash sa loob ng bansa na posibleng magpahina sa kredibilidad ng partido at stability ng pamahalaan. Bukod dito, ang economic at social consequences ng isang digmaan ay maaring magdulot ng unrest sa loob ng bansa, lalo na kung ang mga resulta ay hindi naging positibo. Dahil dito, maingat na tinitimbang ng Beijing ang lahat ng pressure mula sa labas at loob ng bansa bago gumawa ng anumang agresibong aksyon. Mas pinipili ng China ang long-term strategy kaysa sa agarang pagsalakay sa Taiwan sapagkat mas maingat at mas epektibo ito sa pagsecure ng kanilang strategic objectives nang hindi nagbubukas ng malawakang digmaan. Sa halip na lusubin ang isla, unti-unting pinapalakas ng Beijing ang presensya ng militar sa paligid ng Taiwan, kabilang ang pagdeploy ng modernong naval at air asset, pati na rin ang pagpapalakas ng surveillance at intelligence operations. Kinokontrol din nila ang airspace at maritime zones upang limitahan ang freedom of movement ng Taiwan at pahinain ang kakayahan nito sa depensa. Bukod pa rito, ginagamit ng China ang diplomatic at economic pressure upang pahinain ang international support at leverage ng Taiwan sa global arena. Ang ganitong diskarte ay tahimik, mabagal at mas mababa ang gastos kumpara sa aktual na digmaan, pero pareho lamang nitong unti-unting pinapalakas ang posisyon ng China at pinapahina ang kakayahan ng Taiwan na labanan ng anumang aggression sa hinaharap. Sa kabuuan, malinaw na ang dahilan kung bakit ayaw pang lusubin ng China ang Taiwan ay hindi simpleng takot o kawalan ng kakayahan, kundi bunga ng isang maingat, sistematiko at komplikadong kalkulasyon. Ang heograpiya ng Taiwan na mahirap tawirin at strategically protected ay nagbibigay ng natural na depensa. Kasabay nito ang military deterrence ng Taiwan, suportado ng advanced weapons at international allies ay naglilimita sa anumang operasyong agresibo. Ang economic interdependence sa pagitan ng China, Taiwan at ng global supply chains ay nagdaragdag sa panganib at cost ng digmaan. Ang posibilidad ng international backlash, sanction at reputational damage ay nagpapalakas ng diplomatic caution, habang ang strategic patience at internal politics ng China ay nagbabalangkas ng maingat na long-term strategy. Ang lahat ng mga ito ay naglilimita sa Beijing at nagpapakita na sa kasalukuyang sitwasyon, mas ligtas, mas epektibo at mas mababa ang risk ng unti-unting pag-pressure sa Taiwan sa pamamagitan ng political, economic at military means kaysa sa aktwal na digmaan na maaaring magdulot ng malawakang destabilization sa rehiyon at sa buong mundo. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?